Plus and Capital 104.3 Cola. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikasampu ng buwan ng Mayo, taong 2026. At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Ngayon pong Mother's Day, May 10. Mother's Day, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at mga misis at mga may anak. Happy Mother's Day po mula po sa amin dito sa Philippine Red Cross at syempre sa mga volunteers din natin dito sa Red Cross. Okay? At syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez, ang ating mga kasamahan sa Presidential Broadcasting Service, ang ating kasama yan ng ating station manager, Sir Alan Alyanige, at si Sir Ray Sampang, at kasama po yan ng mga nasa technical side natin, si Sir Orly Lopez, si Ma'am Joy Timidan, at syempre nandiyan din po si Ma'am May Bidanya. Okay. Tapos sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng iba pang Board of Governors natin at ng mga administrators natin, mahigit 100 chapters tayo nationwide. At kasama niya ng mga board of directors nila, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, masyado tayong maraming tatalakayin ngayong hapon ito, kaya tunghayan nyo kami hanggang alas 4 ng hapon. Tayo ay napapakinggan live po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. At kasama yan ng dito sa ating For the Box at Digibox. Mag-like and share po tayo, mag-comment sa ating talakayan. Pag-uusapan po natin ang Mobility for Dignity Wheelchair Program ng Philippine Red Cross at ng ating nagdaang World Immunization Week. Okay? At meron din tayong mga balitaan tungkol sa naganap ng aktibidad ng mga chapters natin itong nakaraang World Red Cross Day. Okay? At bago lahat, kasama natin ang ating laging kasama dito sa ika-20 taon natin sa ere, Governor Corazon Alma de Leon. Happy Mother's Day po, Gob. Yes. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers ng Philippine Red Cross. Ang topic natin ay dalawa. Ang una ay wheelchair program ng Philippine Red Cross up to 325. And then after that, ang pagbabakuna, paglaban sa sakit, World Immunization Week, accomplishment episode. Simulan na natin because time is gold. Yes. Ang unang guest natin, si Mrs. Stephanie Ann Cortez, Social Welfare Officer, Welfare Services. Si Genesis Guzman, Chapter Service Representative, Welfare Services, Valenzuela Chapter. And Ms. Shara May Arceo, Chapter Service Representative, Welfare Services ng Pasay Chapter. The others that are already in the picture will be after the program ng 325. They will follow topic 2, yung pagbabakuna. Simulan na natin without further ado. Simulan natin kay Stephanie Ann Cortez, Social Welfare Officer, Welfare Services. Ang unang tanong, ano ang layunin ng programang ito? Bakit mahalaga ang wheelchair donation? Go ahead, Stephanie. Magandang hapon, Ma'am Stephanie.
Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating Facebook Live. Ulitin ko lang po, ako po si Stephanie Annie Cortez, Social Welfare Officer, handling po the protection, gender and inclusion, and referral pathways of Philippine Red Cross National Headquarters. So for the first question po, ano yung layunin ng ating programa at bakit mahalaga nga ba na makapagbigay tayo ng ating mga mobility assistance gaya ng ating wheelchair? Of course po, since ang ating initiative, the Mobility for Dignity Program, ay nagumpisa or na-conceptualize nung taong 2021 pa po. Though nagkaroon ng first implementation, our first distribution happened last May 2023. So ang layunin po nito is para makatulong po tayo sa ating mga masasagupan, of course, yung ating mga benepisyaryo, may mga pangangailangan pati sa kanilang mobility aid. And of course, hindi lang para sa kanila mismo at para din po dun sa kanilang mga caregivers sa pamilya. So, nandito po si Ma'am Shara, yung ating chapter service representative from Pasay chapter, and Ma'am Genesis na pwede pong makapagbigay pa ng kanilang add points regarding this one po. Ma'am. Maraming salamat, Stephanie. Na-mention mo na si Genesis Guzman, chapter service representative, Welfare Services ng Valenzuela Chapter. Magpaliwanag ka naman, ano ang layunin naman ng programa na ito na nagsimula sa Philippine Red Cross, Rotary Club, and Share the Love. Go ahead, Genesis Guzman. Hello, good afternoon po sa ating pong lahat. As per sabi nga po ni Ma'am Steph, no, nagsimula po ito noong 2021. Nagkaroon po ng collaborations ang Rotary Club, Wheelchair Foundation, at ang mga chapters and national headquarters po para po mas mabigyan po ng tulong yung mga may personal disabilities po natin, lalo't higit po no, para doon sa mga may pangangailangan para po sa kanilang mga kabuhayan or para po makadagdag po sa kanilang mga in need, no, makabawas ng kabigatan po para sa kanila. So yun po. Maraming salamat, Genesis. Kay Ciara May Arceo, Chapter Service Representative, Welfare Services ng Pasay City. Ilan naman ang mga benepisyo at saan sila nagmula? At ano ang misyon at vision ng inyong organization pagdating sa mobility assistance? Go ahead, Ciara. Ma'am Shara May Arceo. Nandiyan ka ba? Parang wala eh. Okay. So pagpapatuloy natin, yung makakapagpaliwanag na lang. Si Ma'am si Ma'am Stephanie. Ma'am Stephanie, ilan lahat yung naging beneficiaryo natin? Siguro isa-isahin mo per province, tapos yung ilan yung totality natin yan. At paano pinipili ang beneficiaryo? Okay po. So paano natin pinipili yung mga ating mga beneficiaryo po, no? So, since si Philippine Red Cross po, ang trabaho ni Rotary Club, Manila 101 between and Share the Love, of course, ang ginagawa po natin sa Philippine Red Cross is the identification and assessment po ng ating mga potential beneficiaries. So, ang ginagawa po ni National Headquarters is to determine first the chapters na mabibigyan or kasali dun sa ating programa. For example po, ngayong taon, ang meron tayo from Mataan, Olongapo, Zambales, and our Metro Manila chapters. So, ang ginagawa po ng ating mga chapters, and they do this candidate screening, which of course, we have 3 non-negotiables po na mga documentary requirements. First po, dapat meron tayong makuha na Certificate of Indigency para makita natin na talagang in need o nangangailangan talaga yung ating mga beneficiary ng mobility aid since hindi nga nila kayang bilihin yon. Pangalawa, medical certificate po, stating na medically in need yung ating beneficiaryo ng ating wheelchair. And of course, kailangan yung ating mga CSRs or yung ating mga volunteers from the chapters is nagkaroon ng home visit to really assess po mismo yung hindi lang kumbaga yung socio-economic na pamumuhay ng mga tao and of course pati yung paligid po nila. So yun yung mga 3 non-negotiables po natin. First, Certificate of Indigency, medical certificate stating po medically in need si ating beneficiary. And of course, kailangan nakapag-home visit po para makita natin mismo. And during po kasi, after the 2 important phases po ng ating mga identification of beneficiaries, of course, si Philippine National Red Cross po sa National Headquarters,
nagkakaroon po kami ng case conferences to really assess po kung sino talaga yung dapat mapagbigyan natin and to prioritize first yung mga nangangailangan talaga ng ating wheelchairs. Maraming salamat, Stephanie. At nandito na si Shara, Shara May May Arceo. Ang tanong ko Arceo. naman, paano pinipili ang mga beneficiaryo ng wheelchair program at ano ang epekto ng ganitong programa sa komunidad? Go ahead, Shara. Good afternoon, Gov Cora. Ayan, apologies po sa technical problems kanina. Ayan po, bale, para pasagutin po yung katanungan ninyo. So, paano po pinipili ang mga beneficiaryo ng wheelchair program? Sa passing chapter po, ma'am, meron po tayong mga kategorya na nabanggit na naman po ni Ma'am Stephanie. Ano po, na dapat po ang mga beneficiaryo natin ay yung mga Pilipino na nasa klasifikasyon po ng kahirapan or kapuspalad na hindi po nila kayang bumili ng sarili nilang mobility device tulad po ng wheelchair. So pinatutunayan po ito sa kanilang mga barangay kapag sila po ay napili at na-endorse sa mga respective na chapters po ng Philippine Red Cross, and then binavalidate po natin ito sa PWD office po para malaman po talaga natin na sigurado po na yung beneficiaryong in-endorse po sa atin is talaga pong nangangailangan po ng wheelchair. Maaari sila po ay mayroong long-term illnesses po or maaari pong nagkaroon po ng mga karamdaman na maaaring matagal pong gumaling or malubhang mga sakit na talaga pong nangangailangan po sila ng mga mobility devices tulad po ng wheelchair. Sa mga beneficiary naman, ano ang nararamdaman ninyo sa pagtanggap ng wheelchair? Meron bang nandito ngayon sa beneficiary? Wala. Wala po tayong beneficiary na Wala. Oo, pero meron tayong patotoo mamaya, Gov Cora, pa-play natin mamaya. Oo. Sige po. Oo, pero paano nakakatulong ang wheelchair sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ito ay para din sa mga workers natin na may kinalaman dito sa wheelchair program. Go ahead. Hello, good afternoon po, Gov. Yes. Ikaw uli? Stephanie, Sige. sige. Oo, si Stephanie po. Opo. So, nakakatulong po yung ating wheelchair sa mga beneficiary po in a sense na hindi na po nahihirapan. Of course, hindi na sila nagiging dependent sa kanilang mga caregivers. First, of course, hindi na nahahadlangan yung paghanap ng trabaho ng mga caregivers natin dahil pwede na nilang iwan ng kapag kaya naman pong imaniobra ng ating mga beneficiaryo yung kanilang mga wheelchairs na natanggap. Of course, pwede na po silang iwan sa bahay. Hindi na sila kailangang bantayan kasi nga mayroon nang magagamit yung ating mga beneficiaryo sa pang-araw-araw nilang ginagawa. And of course po, importante po kasi talaga yung ating socio-economic factor sa buhay. So, kailangan mayroong trabaho and of course, para masuportahan din natin yung medical needs ng ating mga beneficiaryo. So, during po kasi ng ating distribution nagkaroon po kami ng mga interviews sa ating mga beneficiaryo. At the same time, yung mga caregivers po nila. And number one po nilang nasabi is talagang makaka-help sa kanila sa pang-araw-araw na buhay. Lalo pat yung iba sa kanila po natigil sa pagtatrabaho dahil nga sa pagbibigay ng kalinga sa kanilang mga kamag-anak na nangangailangan ng wheelchair. So, yun Ako ay isang beneficiary sapagkat nung ma-aksidente ako ay tumanggap ako ng wheelchair kaya nagpapasalamat ako din sa iyo, Stephanie, sa programang ito sapagkat ito ay nakatulong sa akin. Pero may mensahe ba kayo sa mga taong tumulong upang maisakatuparan to? Yung iba naman, balik tayo kay Genesis at kay Shara May Arceo. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong tumulong upang maisakatuparan ito? Go ahead. Ayan, ako po muna siguro. No? Sige. Nagpapasalamat po kami, ako po as a staff and social worker practice din po. Bilang kami po ay isang representante rin po ng aming pong lugar, ng aming pong chapters, nakikita rin po namin yung mga kalagayan po ng mga tao na ito at yung mga nilalapit din po ng mga volunteers natin na nakita nila on the ground. Kaya napakalaking bagay po nito sapagkat hindi naman po sa pagkukumpara pero parang gano'n na nga. No? Yung mga natatanggap po kasi nila from other offices no is mabigat nga daw po or mas nagkakaroon sila ng imbis na gumaan yung kanilang
pagbubuhat, pagdala ng kanilang mga family, mas nabibigatan sila. Pero ito pong wheelchair na natatanggap nila ay talagang malaking bagay po, lalo dun sa mga cases po na dito po sa Valenzuela, hindi po nakakalabas taon na yung kanila pong bata na merong cerebral palsy. Pero dahil po dito, nagagawa na nilang puntahan yung mga parke at yung mga pagkakataon po na alwa naman or di kaya po makapagpunta, makagala yung kanilang mga bata po na ito. So maraming salamat po. Yun po yung mga ilan sa mga salita na sinasabi po ng mga naging beneficiaryo po natin. At yung mga previous years din po nung taong pang 2022, mapahanggang po ngayon ay nag-update po sila at nagiging magaan po yung kanilang gawain sa araw-araw at yung mga pamilya rin po nila. So maraming salamat po sa lahat po ng Shara May sponsors po na Arceo ito. naman mula sa Pasay Chapter. Ano ang nagudyok sa inyo na sumuporta sa programang ito? At ano yung pinakaantig na bahagi ng inyong karanasan bilang volunteer and donor? Go ahead, Shara May Arceo. Ayan. So, magandang hapon po ulit sa lahat. No? So, nagpapasalamat po si Philippine Red Cross Pasay City Chapter sa mga donors and partners po na sumusuporta po sa ating Mobility for Dignity project. So, dahil po dito yung mga beneficiaryo po natin, nagkaroon na po ulit ng kalayaan sa paggalaw at tunay po na Mobility for Dignity, no, binigyan po natin ng pagkakataon na maitaas po ang dignidad ng mga benepisyaryong napili para sa proyektong ito sa tulong po ng mga partners and donors na Wheelchair Foundation, Share the Love, at Rotary Club of Manila 101. So ngayon po ma'am, yung ating mga beneficiaryo is nakakatulong na po sa kanilang mga pamilya sa mga maliliit na mga activities or tasks sa bahay. Yung iba po ay nakapag-resume na sa kanilang mga maliliit pong negosyo. At mula po dun sa estado na hindi po sila nakakalabas ng kanilang mga tahanan, ay naging madali po para sa kanila ngayon ang lumabas at makipag-usap sa kanilang mga kapamilya na nasa labas po ng kanilang komunidad. Napakaliwanag ninyong tinuran na Shara May Arceo at karagdagan dito, paano pa makakahikayat ang iba na tumulong sa ganitong adhikain? Pwede mong dagdagan ang inyong sinabi at ano ang mensahe ninyo sa komunidad pagkatapos ng event natin? Go ahead, Shara. Para po mapatuloy at lumaki pa po yung bilang ng mga beneficiaryo na gusto nating mabahaginan ng libre at bagong mga wheelchair, ay hinihikayat ko po ang mga partners at donors na patuloy pong suportahan ang Mobility for Dignity sa mga susunod pang phase, no, lalo na sa susunod na taon, hopefully, at para po mas dumami pa po yung mga persons with disabilities na magkaroon ng wheelchair at tumaas po ang kanilang self-esteem at patuloy po nilang maisagawa yung mga activities tulad po ng kanilang edukasyon, lalo po sa mga bata po na parte po ng ating persons with disabilities. At doon naman po sa may mga long-term illnesses na magkaroon po ng pag-asa na patuloy pong magkaroon ng magandang outlook sa buhay. Maraming salamat. Ibabalik ko naman kay Stephanie Ann Cortez at kay Genesis Guzman yung final question. Paano pa maaari makilahok ang publiko sa mga ganitong proyekto? Go ahead, Genesis and Stephanie. Maaari pa pong makilahok po, no, ang mga iba't ibang ahensya na makakaalam, maisa publiko po, maipartner pa po natin sa mga malalaki pa pong ahensya, sa iba't iba pong agencies ng ating government, mga other partners po nating sa Philippine Red Cross at sa mga chapters po natin. Mas mapapalawak po ito marahil sa pamamagitan po ng ating mga social media pages dito po sa Radyo Pilipinas ngayon po na taon-taon na ito ay ginagawa po natin o first quarter of the year. So sa marami pa pong platform
plataforma at pamamaraan through our social media and sa mga Facebook pages, YouTube, at sa mga testimonials po ng mga iba't iba pong naging beneficiaryo nitong wheelchair foundation po. Wheelchair po natin, wheelchair mobility. So yun po. Maraming salamat, Genesis. And of course, final word Yes, kay hinggan na natin sila Stephanie ng Ann final. Cortez, Social Welfare Officer ng Welfare Services, before we move to the second part of our program. Go ahead. So magandang hapon po tayo. Magandang hapon po ulit. No? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa aming mga partners. First, to the Rotary Club of Manila 101 and to the Share the Love, especially to Sir Augie and Ma'am Audrey Bailot. Maraming salamat po ulit sa mga tulong na binigay ninyo para maisakatuparan natin yung ating distribution for this year. So, for the general public naman po, maaari po kayong para sa ating mga potential na beneficiaryo pa, pwede po kayong lumapit sa ating mga chapters na nasa inyong lugar upang maka-ask po ng ating help regarding sa ating mga mobility assistance. Dahil hindi lang naman dito po nagtatapos yung ating programa. Dahil sabi nga ni Ma'am Genesis, taon-taon na po nating ginagawa ito. As for the public naman po, yung mga ating potential donors na pwede pa pong magbigay at maka-help na para mapaigting natin yung ating programa at mas maparami pa yung ating mga mabibigyan na mga beneficiaryo ng ating mga mobility assistance. Meron naman po tayong mga social media, ang ating social media pages lagi pong active and updated naman po yung ating mga posting doon regarding sa kung ano yung mga programang ginagawa ni Philippine Red Cross. So dun po, nakikita naman din talagang ebidensya na yon na yung ating mga programa ay talagang nakaka-help or malaking tulong sa ating mga beneficiaryo. So yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, Stephanie, Mr. Genesis Guzman, and of course, Genesis Guzman and Shara May Arceo. Magmumove tayo, magbe-break muna tayo dahil ang next topic natin ay ang pagbabakuna, paglaban sa sakit, World Immunization Week, accomplishment episode. Tatlo din ang bisita natin dito, si Miss Eloisa Arcibal, National Field Representative, Health Services, si Raysan Palomado, Chapter Service Representative, Health Services, Quezon City Chapter, at si Sherwin Lazaro Co, Chapter Service Representative, Health Services, Tarlac Chapter. Natatapos na yung ating first part, yung wheelchair program ng Philippine Red Cross. Maraming salamat sa inyo na nagbahagi ng inyong kaalaman tungkol dito. Pupunta naman tayo sa second part. Go ahead, Edison. Okay. Maraming salamat po sa mga unang naging bisita natin dito sa ating programang Kalingahatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, ang ating Mobility for Dignity wheelchair program ng Philippine Red Cross. Okay, at speaking of beneficiaries, Gob Cora, sa ating commercial break, panorin po natin itong isang beneficiaryo ng wheelchair at nabigyan din po siya ng isang device or gadget. Panoorin po natin to at magbabalik po tayo sa ilang mapaalala. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage.
You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa buong mundo, ang Timog Silangang Asya ang isa sa pinakaapektado ng mga kalamidad at bunsod ng epekto ng climate change. Mas lumalala rin ang pinsala sa ekonomiya, sa kabuhayan at sa buhay ng milyong-milyong mamamayan. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng ASEAN. Sa ilalim ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response o ADMER, pinagtitibay ng mga bansang kasapi ang kanilang sama-samang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Sa katunayan, sa pamamagitan ng AHA Center o ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, napapadali ang bayanihan sa panahon ng kalamidad. Ito kasi ang nagsisilbing sentro ng impormasyon, logistics at agarang pagresponde. Samantala, bilang ASEAN 2026 Chair, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mas epektibong disaster response. Sa pamamagitan ng Manila Aspect Framework, isang sistemang magpapalakas sa koordinasyon, data sharing at pagtugon sa sakuna sa buong ASEAN. Layunin nitong tiyakin na walang maiiwan sa oras ng peligro. As advocated by our President, President Ferdinand R. Marcos Jr., the Philippines is pushing for a more robust and adequate ASEAN-wide disaster response system. Coordinated action in disaster risk reduction, climate resilience, and sustainable food systems is essential to protecting communities and livelihoods. Sa pagharap sa kalamidad, ipinapakita ng ASEAN ang katatagan sa pagkakaisa, paghahanda at malasakit sa kapwa. Para sa Integrated State Media, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinghatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas sa ikalawang bahagdan ng ating talakayan. Gob Cora? Yes. Tatlo ang ating panauhin, si Miss Eloisa Arcibal, National Field Representative ng Health Services. Ikalawa, si Ray San Palomado, Chapter Service Representative,
Health Services ng Quezon City Chapter, at si Mr. Sherwin Lazaro Co., Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac Chapter. Kakatapos lang natin sa wheelchair program ng Philippine Red Cross, pero nandyan pa rin sila para makinig, manood sa ating programa. Ang unang tanong ay ano ang immunization at paano ito nakakatulong sa ating katawan? Siguro si Eloisa Arcibal muna bilang National Field Representative ng Health Services. Go ahead, Eloisa. Yan po, magandang tanghali or hapon po sa ating lahat. Again, Happy Mother's Day po sa lahat. So to answer, para sagutin po ang inyong katanungan regarding po sa ano po ang immunization, paano ito nakakatulong sa ating katawan. So ito po ay way para makatulong or tulungan ng ating pong mga katawan at malabanan ang mga sakit na pwede po nating maranasan o dumapo sa ating pong katawan. So, iyan po. Ilan lang po yun sa mga pwede po nating malaman kung ano yung kung ano po ang immunization at paano ito nakakatulong sa atin. And to add up po, nandyan po ang ating mga CSR on health sa Quezon City and sa Tarlac Chapter to add on. Maraming salamat, Eloisa. Kay Rayson Palumado ng Quezon City Chapter, bakit mahalaga ang pagbabakuna lalo na sa mga bata sapagkat sa Quezon City malaki ang populasyon? Go ahead, Rayson. Ayan, so magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. At syempre, Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Ayan po. So, bakit po mahalaga na kailangan bakunahan ng mga bata? So, ang bakuna po, ito lang po ang isa sa paraan kung saan maiwasan natin na magkasakit ang mga bata ng mga nakakahawang sakit kagaya po ng polio, measles, ayan, or tigdas, diphtheria at saka pertussis at marami pa pong sakit. So kailangan ang anak natin, no, so after na maipanganak, no, kailangan na siyang mabakunahan, no, para mabigyan siya ng proteksyon laban sa mga nakakahawang sakit katulad nga po kanina nung aking nabanggit, like measles, and diphtheria, and pertussis, and tetanus, and po, at hepatitis B. Ayan po. Paano naman, ano ang kaibahan ng bakuna sa gamot at paano makakatulong ang immunization sa pag-iwas ng pagkalat ng sakit sa komunidad? Go ahead, Raysan. Okay. Ano pong pinagkaiba ng gamot sa bakuna? Okay po. So ang bakuna po, ito po yung ang binibigay po natin para hindi po tayo magkasakit o bali ito ay isang prevention po natin. Samantala, yung gamot po, ito ay binibigay po natin kapag ang isang tao ay meron na pong sakit. So ang pinagkaiba, ang bakuna ay binibigay para proteksyon. Ang gamot binibigay po kapag may sakit na po ang isang tao. Maliwanag. Ngayon kay Sherwin Lazaro ng Tarlac Chapter, anong maaaring mangyari kung maraming tao ang hindi magpapabakuna at paano sinusuportahan ng Philippine Red Cross ang immunization program sa bansa? Go ahead. Good afternoon po, Sherwin Lazaresco Jr. from Tarlac Chapter po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nakikinig. Doon sa question natin kung ano po ang mangyayari kung marami ang hindi magpapabakuna. Doon sa nasabi ng ating chapter representative from Quezon City Chapter na most of the diseases na pine-prevent po ng vaccine natin ay mga communicable disease. Ang mangyayari po is lalaganap or mabilis pong kakalat yung mga vaccine preventable diseases since wala pong protection yung mga bata. Doon naman po sa tanong na kung paano nakakatulong si Philippine Red Cross sa pagpapalaganap ng bakuna. Under the health services po, in the leadership of Mr. Mark Arvin Abrigo po, lagi po kaming lumalabas. Pumupunta po kami doon sa mga far-flung areas and then we conduct health teaching in regards with vaccination. Tumutulong din po ang Philippine Red Cross. Nagkikipag-coordinate po siya sa Department of Health, sa mga Municipal Health Office, sa mga rural health units para magbakuna. Nandyan po yung mga medical corps natin para sumama at sumama po dun sa pagbabakuna at pagbibigay ng information tungkol po dun sa kalagayan ng vaccination or immunization. Sherwin, bilang
mula sa Tarlac chapter, anong mga bakunang karaniwang binibigay sa mga bata at matatanda? Sa Maaari bang mga ipaliwanag? bata po at the age of 0 at birth, meron po tayong dalawang bakuna. Una po yung BCG natin. BCG is for tuberculosis. And then meron po tayong Hepa B. So after nun, meron po tayo yung first 1.5 month. Yung 1.5 month po natin, meron po tayong 3 bakuna, which is the oral polio vaccine, tapos po yung pentavalent, and then yung PCB. Pagkatapos po noon, dun sa tatlot kalahati, 3 beses po yon. So, 1.5 month, 2.5 months, and then 3.5 months. Dun sa 3.5 months po, meron pong isa na namang booster, yung IPB or inactivated polio vaccine. Pagkatapos po noon, mag-aantay na po yung bata hanggang 9 months and 1 year, which is the MMR or the measles, mumps, rubella. Sa mga matatanda naman po, or yung mga pregnant natin, unahin natin yung mga pregnant, meron po tayong tinatawag na tetanus toxoid na binibigay natin sa kanila. Protection po doon sa nanay, pati na rin doon sa bata. Tapos, other vaccines like flu vaccines kapag flu season. Yun po yung mga karaniwan na binibigay natin sa mga kababayan po nating Pilipino. Maganda ang yung paliwanag, Sherwin. Pero bakit kailangan sundin ang tamang schedule ng pagbabakuna? At ano ang karaniwang maling paniniwala tungkol sa bakuna? Dagdagan mo yung paliwanag. Sige po. Maraming salamat po doon, Gov Cora. Doon sa scheduling, meron po kasing mga sakit na makukuha lang nila kapag inabot na po nila yung edad nila. Halimbawa po is yung tigdas. So, mas maganda po kasi yung immune response ng bata kung susundin po yung ibinigay na schedule. Kung halimbawa po doon sa BCG tsaka yung HEPA, ibinibigay po natin yan doon sa kapanganakan nila. So after 1.5 month, magbibigay na naman ng pentavalent doon sa 5, Hepa B, tetanus, pertussis, tapos tetanus, pertussis, and diphtheria, at saka po yung HIV. Hindi po yung HIV na AIDS, yung HIV Haemophilus influenza type B. So, kailangan sundin po yung schedule kasi kung halimbawa madidelay po yung pagbibigay natin ng bakuna, ibig sabihin, pwede rin po na makahawa yung hindi na bakunahan. Kaya mas maganda po na dapat kung ano po yung sinabi ng Rural Health Unit natin or Department of Health na pagpunta natin, dapat pumunta po talaga para at least bakunado na siya, protektado na siya, at hindi na siya makakahawa. Salamat, Sherwin. Tatanungin ko naman si Eloisa Arcibal, ano ang mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa bakuna? Go ahead, Eloisa. Okay po. So, yung kadalasan pong paniniwala is actually yung mga fake news po na lumalaganap. Even po sa social media, sinasabi po nila na ang bakuna ay nakakamatay. Siguro dahil po sa mga previous po na naranasan or na experience po ng ating pong mga magulang or chikiting po throughout the year na nagbabakuna. Ang Philippine Red Cross at ang DOH po. So, yun po, yung linya po na nakamamatay daw po ang bakuna. Pero ang totoo po, ang bakuna, ayun nga po, nabanggit nga po ni Sir Sherwin, na ito po ay ligtas at dekalidad ang ating po mga bakuna. Bali po, subok na ito, no? At ito po ay mahigpit or lagi po nating ginagamit. Ito po ay epektibo at isa pa doon ay ito po ay libre. Yun po. Kay Raysan, paano naman natin malalaman kung tama o mali ang impormasyong nakita online tungkol sa immunization? Go ahead, Raysan. So ayan po, sabi kanina ni Ma'am Eloisa, no, maraming kumakalat na mga fake news, no, tungkol nga po sa pagbabakuna. So unang-una po, no, kailangan natin kumuha ng mga impormasyon, no, sa mga factual na mga tawag dito na posting. Halimbawa po ay yung kailangan nating basahin yung mga galing po sa Department of Health na mga memo,
'di ba? O di kaya yung galing po sa World Health Organizations, no? Or sa ibang organizations kagaya po ng Philippine Red Cross na ang ating pong pinopost sa social media ay sigurado pong tama, no? Ayun po. So kailangan po nating kumuha ng mga impormasyon galing sa mga reliable na mga resources kagaya po ng Department of Health, WHO at syempre po ang ating Philippine Red Cross. Para kay Sherwin Lazaro ko, Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac, ano ang papel ng kabataan sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon? Go ahead, Sherwin. Ikukumpara ko na lang po sa nangyayari dito sa Tarlac chapter. So I'm very proud na dito po sa Tarlac chapter, buhay na buhay po yung Red Cross shoot natin sa another service po ng Philippine Red Cross. Yung mga nursing students po, yung mga kabataan natin, sumasama po sila dun sa mga vaccination activities natin. Sila po yung nagbibigay impormasyon kung gaano kahalaga yung bakuna. Pumupunta po kami dun sa mga bahay-bahay and then nagbibigay po kami ng mga IECs galing po kay Philippine Red Cross. Kaya napakahalaga po nung role nila kasi sila po yung magiging susunod na parents. So kung sa ngayon pa lang, may implant na po natin sa kanila yung kahalagahan ng bakuna. When the time comes that they will be parents, ipapractice din po nila yung pagbabakuna. Okay, last 2 questions sa inyo. Bilang isang individual, paano ka makakatulong sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng immunization at ano ang maaari mong gawin upang hikayatin ang iyong pamilya at komunidad sa magpapabakuna? Balik tayo kay Eloisa Arcibal, kay Raysan Palomado at kay Sherwin Lazaro ko. Go ahead. Okay po. So, ang masasabi ko po dito is number 1, ang lagi po namin ginagawa bilang parte ng activity po ng health services, ang pagkakaroon ng health education or disease prevention session kung saan po lahat po ng ating pong mga medical corps or CSR on health po ay well known po pagdating po sa paglalaganap po ng mga information sa ating pong komunidad. And one of the thing po na masishare namin is yung example po bilang tayo ay pag tayo po yung nagpabakuna, so yung experience po natin, yun po yung best example po para ma-encourage pa yung ating pong mga community. Ayun. And to add up po, andyan po ang ating pong mga CSRs. Ang aking pasasalamat kay Raysan Palomado at saka kay Sherwin Lazaro sa inyong pakipag-ugnayan dito at yung last parting words ninyo. Raysan, go ahead, and Sherwin. So, ayan po. So, maraming salamat po sa pag-imbita mo dito sa amin dito sa programang ito. So, actually po, napakahalaga po ng pagbabakuna lalong-lalo na po no sa mga kabataan, no? Dahil ito lang po ang tanging proteksyon para maiwasan natin ang mga nakakahawang sakit, 'di ba? So sa darating po na na buwan, no, meron po tayong pangmalawakang bakuna na syempre ang Philippine Red Cross po ay tutulong no sa ating mga local na health unit o local natin health office, no. So si Quezon City, syempre kami po ay susuporta din sa mga RHU po namin dito sa Quezon City. So yung inimbitahan po natin yung mga nanay, no, nasa darating po na buwan, no. Wag po kayong mag-atubiling, papapunahan po natin ang ating mga anak. Ayan po. Maraming salamat, Raysan. Kay Sherwin Lazaro, final words. Final words po, kung gusto nyo talagang makatulong sa komunidad namin, welcome na welcome po kayo, mga volunteers ni Philippine Red Cross. Welcome po kayo ng chapter administrator po namin, Miss Jeneline G. Miclat. Gusto nyo pong sumama para magkaroon po ng experience sa pagbabahagi patungkol dun sa pagbabakuna. At kung medyo chill-chill lang naman po, just please like and share yung Philippine Red Cross po natin. Nandyan po yung mga IECs natin na pwede nyong i-share din para at least makapagbigay din po tayo. And one more po, yung 143 Health po natin, please join dun sa mga barangay. Marami pong binibigay na information. Kahit sa chat lang po, sa text lang po dun sa mga GC, nagbibigay po na information. One click lang po yun na i-send nyo dun sa GC para makapagbigay na information. Napaka-importante na po. Maraming salamat po. Okay, and final word sa wheelchair program ng Philippine Red Cross kay Stephanie Ann Cortez. Final words.
Ma'am Stephanie, nandiyan ka pa? Yes po. Yes. Final words So, daw po. Go ahead. So, good afternoon po ulit, no? In behalf of Philippine Red Cross Welfare Services, we would like to thank everyone po sa lahat ng mga naging parte ng aming Mobility for Dignity for this year's distribution po sa ating Bataan, Olongapo, Zambales chapters, to our Metro Manila chapters. Nagpapasalamat din po ako sa aming mga sisipag na CSRs na talagang nag-home visit po sila para ma-reach natin yung mga nangangailangan ng tulong. And of course, yung mga volunteers po na immobilize ng ating mga iba't ibang chapters, maraming salamat din po. At wag po tayong mag-alala dahil mayroon pa tayong programa na gaya nito na pwede nating mayabot yung ating kamay ng kalinga dun sa ating mga beneficiaryo. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Stephanie. Kay Genesis Guzman. Okay. Go ahead. Bilis lang. Muli, maraming salamat po sa pag-imbita at lahat po ay maaari pong mag-apply ng wheelchair po sa mga susunod po nating proyekto at maraming salamat sa lahat po ng mga partners and donors po natin. Yun lamang po and happy Mother's Day sa lahat. Kay Shara May Arceo, final words. Kay Shara May. Maraming salamat po sa opportunity na ito para maipakilala po namin ang Mobility for Dignity Project. Maraming salamat po sa lahat ng mga partners and donors na naging katuwang namin, paging sa mga volunteers po na sumuporta po sa amin sa pagbabahay-bahay sa ating mga beneficiaries. Happy Mother's Day po sa lahat. Happy Mother's Day, Gogora. Sa lahat po ng mga mommies po na nakikinig ngayon. Yes. Okay. And of course, pasasalamat ni Eloisa Arcibal. Go ahead. National Field Representative, Health Services. Go ahead. Okay. Ayan po, once again, binabati po namin lahat ng mga kananayan ng Happy Mother's Day, and at the same time po from the Philippine Red Cross, muli maraming salamat po sa lagi nyo pong suporta sa atin, sa Philippine Red Cross. So ayan po, naghihikayat pa rin po kami ng ating pong mga volunteers. Ayan po, lagi po tayong join sa ating po mga nearest chapter. Maganda po na bata pa lamang, nauhubog na po tayo sa pag-volunteer, at in the future po, magagamit po natin ito bilang good benefits po. Yan. Okay. So, ayun po, again, marami pong salamat. So, maraming salamat even po sa mga nakikinig, ayan, sa ating pong online viewers at sa mga chapter po na yung effort po ninyo, hindi po yun nawawala. Lagi pong nandun yung effort nyo. So maraming salamat po sa oras at panahon na ginugugol nyo po lagi sa Philippine Red Cross. Ayan at ang po. pasasalamat ni Raysan Palomado. Go ahead. Ayan, so maraming salamat po. Ayan, so iniimbitahan ko din po no yung mga volunteer po natin sa Quezon City, no. Kami po ay very welcome to na magtumanggap ng mga, especially po yung mga nurses natin, mga estudyante, mga medical core group po at mga doktor, no. Kami po ay kung gusto niyo pong mag-volunteer, no, very welcome po kayo. Ayan, thank you po. At mula kay Sherwin Lazaro ko, Chapter Service Representative, Health Services ng Tarlac, ang iyong pasasalamat. Maraming salamat po sa pagkikinig ngayong araw na ito, at gusto ko lang singit, batuin yung misis ko po na nakikinig din. Happy Mother's Day sa iyo, Miss Mary Joyce Gico. I love you. At para sa inyong lahat, ang ating prayer for the nation, Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark. In faith, service, and communion, let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa inyong lahat for joining us this afternoon, and of course, kay Edison for shepherding this program. Go ahead, Edison. Okay, yan na po ang ating programa. Pero bago ang lahat, nice nating pasalamatan. Siyempre, ang mga nagpahintulot sa kanilang mga tao na makasama natin ngayong hapong ito. Siyempre, ang administrator po nila sa Valenzuela, si Sir Denver, at dyan po sa may Pasay,
Siyempre, sa Quezon City, ang kanilang nag-birthday noong nakarang araw, si Ma'am Janice Adolfo. Yan, sa Quezon City. At siyempre, nais nating pasalamatan din yung taga-Tarlac, ang CA po ng taga-Tarlac at itong taga-Pasay. At siyempre, sa pinakabuuan, si Sir Mark Alvin Abrigo, ang head po ng manager po ng health services at ng welfare services. At siyempre, ibabalita lang natin, mabilis lang, nakarang May 8 World Red Cross Day, yung mga chapters po na nagsagawa ng mga bloodletting, ang Valenzuela chapter po ay nakakuha ng 85 units of blood. Ang Caloocan, meron din po sila, Marikina, Quezon City, Valenzuela, nasabi ko na po, ang Pasay, meron din po yata na bloodletting, ang Marikina, meron din po sila. At syempre, nais nating pasalamatan ang lahat ng bumubuo nating programa. Hanggang sa susunod po tayo ulit na linggo, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ito po si Edson Enriquez. At susunod na po ang pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian, kasunod ng programa ni Vance Fernandez. 3 minuto bago mag alas 4 ng hapon.